Maligayang pagbabalik sa Good Morning Boss. Ngayon naman mga boss, kikilalanin natin ng isang manlililok. Walang iba kundi si Isabelo Tampenco. Lahat ng yan dito lamang sa I Love My Culture. Good morning mga boss, at nandito ako ngayon sa National Museum's Fundación Santiago Hall at kikilalanin natin ang isang tanyag na sculptor na naglilok ng ilang kilalang infrastruktura tulad ng Manila Cathedral's facade, ang intricate design ng mga pintuan ng Santo Domingo Church, ang altar ng Luwag Cathedral at dito sa kinatatayuan ko na ang Old Senate Session Hall. Ito ang ilan sa kanyang mga masterpieces. Tara at alamin natin kung ano ang mga naiambag ni Isabelo Tampenco sa ating cultural heritage. Dito sa dating Session Hall ng Senate, makikita mo ang mga obra ng late sculptor Isabelo Tampenco. Nakapaligid sa Session Hall ang kanyang mga sculpture ng may iba't ibang interpretasyon ng hustisya sa iba't ibang panig ng mundo. Tampenco advocated sa paggamit ng native Filipino style sa kanyang decorative art at exhibited architectural plans at models na nakilala bilang estilo Tampenco. So sir, sino po si Isabelo Tampenco? Si Isabelo Tampenco ay siya ang pinakasikat na eskultor natin dito sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Naging classmate niya si Rizal. So, yun ang panahon ni Isabelo Tampenco, yung panahon ni Jose Rizal. Nabuhay siya hanggang 1933 na panahon na rin ng Amerikano. Ano po ang estilo na kanyang mga obra na masasabing distinctly Filipino? Pagka sinabi natin estilo Tampenco, yung mga carvings ng furniture at saka frames. The style there is called Art Nouveau. Very curvaceous yung mga lines ng mga frames. And they were popular from the early 1900s to the 1930s. What makes him distinct as a Filipino artist? Oo. Alam mo kasi, nung panahon ni Jose Rizal, ay hindi pa nakikilala talaga ang kagalingan ng Pilipino. Si Juan Luna ang pinakaunang gumising sa mga Kastila na ang Pilipino pala or Indio ay kasing galing din at walang pagkakaiba sa iba-ibang tao sa mundo. Nung nanalo si Luna ng gold medal for the Spoliarium, then gumising sila at nayanig sila talaga na merong kakayanan ang mga Pilipino. And after that, 1884, nagkaroon na din ng isa pang exhibition of Philippine objects in Spain, 1887. Si Tampenco naman, nagpadala siya ng work doon, lumaban at nakilala. Ganon na parang siya ang pinakasikat na sculptor dito sa Pilipinas. Kaya inilunsad ni Ginoong Santiago Albano Pilar ang The Life and Art of Isabelo Tampenco, which chronicles the rediscovery of the seemingly forgotten master. Ano naman po ang layunin nung libro na po na Life and Art of Isabelo Tampenco? Ang layunin ay kagaya din ng lahat ng aking layunin sa pagtuturo na kilalanin natin ang ating kultura. Buhayin natin yung mga hindi na naalaala kasi yun ang mga nagpapasikat sa atin din na Pilipino. Sa madalit salita, ang kultura natin ang dapat ipagmalaki natin. Sa ano pa pong paraan makikilala ang mga obra ng Filipino artists na pagyamanin ang ating cultural heritage? Yun, dapat mas marami pang mga libro ang lalabas dahil ang dami tayong nakalimutan. Isa sa dahilan kung bakit tayo nakalimot ay dahil sa World War II na ang dami nating nasira na mga ehemplo ng ating mga gawa ng mga artists at saka mga records ng mga Filipino artists, ganun. So talagang parang na-amnesia tayo sa ating kultura. At isa pa, dapat naman ay ang mga libro na yan ay mura para talagang mabasa ng lahat ng estudyante. Ang maka-Pilipino at kakaibang estilo at obra ang rason kung bakit ibinalik sa limelight si Tampenco. The master sculptor did not merely contribute to the growth of the Filipino culture. He also strove to give his countrymen an identity.
Si Isabelo Tampinco ay isang master sculptor sa panahon niya. Ang kanyang mga obra ay ang mga wood carvings na makikita sa mga simbahan. Ang mga gawa niya ay Art Nouveau o decorative art style wood carvings. Isa siyang Chinese mestizo and he was hailed as one of the most outstanding sculptors of his time and was admired by Jose Rizal na naging classmate niya. Leyden Caragay para sa I Love My Culture. Ayan, maraming salamat sa Leyden Caragay.